Bato de la Rosa na naman. Tatakutin nyo na naman eh. No, kayo talaga, hindi nyo tinitigilan si Bato de la Rosa. Kaso mga bossing, kasi hanggang ngayon hindi lumalatag eh. Hindi nagpapakita eh. Si Boss Bato de la Rosa eh. Kasi na nga ba ito, mga bossing? Mamaya, no, itapik natin at mukhang alam ni Senator Trillanes o dating Senador Trillanes si Bato de la Rosa. Sabi ni Benzer, hindi naman magpapasaway yan kung walang nasa likod niyan, mga boss. Pwede. Oo, totoo. Ano ho? Baka meron talagang mga nag-uudyok at nag-uutos, mga bossing. Kasi yung mga DDS ayaw na ayaw po, o pati yung mga ayaw matuloy, yung impeachment ni Sara Duterte, ayaw na ayaw po nila kay Tito Soto, mga bossing. Natatakot po sila kasi si Tito Soto ay gustong ituloy po yung impeachment ni Inday Sara Duterte, mga kababayan. Anyway, kaya po ginigiba nila si Tito Soto. Anyway, dito, ang sabi, no ICC warrant yet. Kasi naman si Bato de la Rosa no? Supreme Court asked to reject Bato de la Rosa's plea to block arrest. But etong company Bato de la Rosa, hindi na ano tawag doon? Hindi na magkanda ugaga? Di ba? The Office of the Solicitor General, OSG, has asked the Supreme Court to deny the pleading that sought to stop the arrest of Senator Ronald Bato de la Rosa based on the arrest warrant that could be issued by International Criminal Court. In a comment filed December 1, the OSG prayed that the Honorable Court deny the instant very urgent manifestation for utter lack of merit. No, wala naman yatang magagawa din yan. Pagka-araw ni Bato, araw na ni Bato talaga ho, mga bossing. Clearly, in the absence of the actual warrant issue by the ICC, Senator De La Rosa, retributive failure for injunctive relief has no leg to stand on. Lawyer Israelito Torion, na ang sinasabi ho ito si Torion, laging sinasabi na lang ho nito, mga kababayan, hindi lang ginagawang available ni Bato De La Rosa ang kanya sarili. Ginamit na din po ni Torion yan, mga bossing. Yang yung mga kataga na yan, ginamit po yan niya kay Buloyski. Kasi nga po, di ba, nagtago. Pagkahaba-haba ng panahon na si Buloyski ay nagtago. At ang ending, oblo pa din ho, mga bossing. Ang ending, kulong pa din ho. Ang ending, ayun, nakaposas, tinakpan pa ng jacket ni Buloyski. Tingin ko, ganyan din ho ang katotonghayan ni Bato de la Rosa. Lawyer Israelito Torion filed the manifestation on behalf of De La Rosa and former President Rodrigo Duterte immediately after Philippine authorities took custody of Duterte March 11. The manifestation sought from the Supreme Court the issuance of temporary restraining order on injunction against the arrest that will be made by Philippine authorities against De La Rosa and Duterte based arrest warrant, no? Ito naman kasi si Bato de la Rosa, kabado lagi. Issued by the ICC where they are both charged for crime against humanity in connection with the extrajudicial killing during the laban kontra droga of the Duterte administration. Ba't kinakabahan ka ba to? Hindi, pero ho ako, sabi ko nga sa inyo, mga boss chief mo, sir Ako ho, naniniwala talaga ako. Talagang may warrant to pares na yan si Bato de la Rosa. Ano po, 100% yung paniwala ko kay Secretary o kay Ombudsman Remulla na talagang meron ng warrant to pares to. Hindi naman ho magtatago ng ganyan si Bato de la Rosa. Biruin mo, napabayaan na yung trabaho doon sa Senate. Yung mga ipagtatanggol niya, yung mga ididepensa niyang mga budget, hindi niya na nagawa, mga kababayan. Diba? Napabayaan na ho, mga bossing. Tayo ang lugi dito. Bakit? Saan nanggagaling yung sweldo nitong mga senador at ng mga congressman? Sa tax ng bayan. Sa atin po, sa inyo po. No? Yung kinakaltas sa atin, kinsenas, katapusan, doon sa ating mga sweldo, mga bossing, doon napupunta yung iba sa sweldo ng mga senador at sa sweldo ni Bato de la Rosa.
Yung mga binibili nyo po na mga candy, mga pagkain, o kahit anong item, may mga nakapatong pong mga tax dyan. No, yung mga nakapatong na tax po na yon ay mapupunta doon din kay Bato de la Rosa. O hindi naman lahat, no? Pero sa mga pasweldo sa kanila. Tapos eto mapapala natin. Absent. Hindi po mapasok. Di po ba? Sayang naman no, mga kababayan. Biruin mo, 300,000 piso mahigit po. Yaang ano na yan. Yaang sweldo na yan. Wala tayong mapalaho. Lugi ang Pilipino. Sigaw ng sambayan ng Pilipino, dapat i-priority ng Senado, no, at Kongreso bilang mambabatas ang panagutin ang lahat ng kasamang politician na magnanakaw, no? Ano pa yan? Magnanakaw, mangloloko para wasakin ang kinabukasan ng Pilipinas. O yan, sabi ho ni Guillermina Prado, Bato Takbo, Mick Yurdi. Sabi, lalo na ngayon, bayaran ng realty tax, sabi ni Arnedo Olaes. Oo, mga kababayan, considering that an actual case requires the presence of concrete advertisement that can be drawn for the allegation, petitioner have the burden of providing factual basis for the imminent threat, actual denial, or legal rights and their alleged. O sabi, at the very least, there must have been an official document or official act that imminent threaten or actually deny Senator Bato de la Rosa claims of legal rights. Kaso sabi nito pong si Ombudsman Remulla, mga kababayan, sabi meron talaga. No? Nasaan? Nasa cellphone ko. Hindi pa nga official. Kasi merong mga susunod na merong mga kailangan pang mga dokumento o kailangan pang mga tatak or whatever na kailangan doon sa warrant of arrest na yun. Sabi ni Tony Yimonoo, puro yabang si Bato noong sila ang nasa kapangyarihan ng poon niya, si Duterte. Pero ngayon, nasupot na bigla. Grabe yan. Di ba, Mama Labs? Pag nakita mo si Bato de la Rosa, nung PNP chief pa siya, talagang kapag nakita niya, napansin niya na nakatutok sa kanya yung camera, gaganon. Naalala niyo yun? Sabi sa pulis niya, ganun daw. Ganun mamahiya si Bato de la Rosa ng PNP chief. Ha? Naalala niyo yun, mga kababayan? Pag alam niyang nakatutok mga bossing, Chief Amo, sir, yung camera ay ibang klase. Tapang, matapang. Pero ewan ko ngayon kung ano na nangyari mga bossing.